Honda ay kasing kahulugan ng pagiging maasahan. Alam natin yan. Ito ang tatak na pinagkakatiwalaan mo para pumunta sa trabaho araw-araw, para maglibot sa mundo, o para ipahiram ang motor sa iyong anak nang walang takot na ititirik siya nito. Ngunit kahit ang mga higante ay natitisod sa kanilang paghahanap ng kasakdalan, ang Honda ay nakabuo ng mga makina na sadyang imposibleng tamasahin, at ang iba naman ay literal na sumisira sa sarili. Ngayon ay ibubunyag natin ang 7 kahiyahiyang gawa ng tatak na ginintuang pakpak at ang 8 alamat na nagpabago sa kasaysayan magpakailanman. Mula sa motor na mukhang gamit sa bahay hanggang sa pumatay sa industriyang Briton. Magsisimula tayo sa mga dapat mong iwasan. Ika-7 bilang, Honda PC800 Pacific Coast. Nung taong 1989 at ang Honda, sa isang biglaang kakaibang pagkamalihain, ay nagpa siyang bumuo ng isang motor para sa mga tao na, sa katunayan, ay ayaw ng motor. Ang PC800 Pacific Coast ay hindi isang mapanganib na motor. Wala itong pinatay na sinuman. Ngunit gumawa ito ng isang krimen na mas hindi mapapatawad. Ang krimen laban sa pagnanasa. Isipin mo na kumuha ka ng isang maayos na makinang V-twin mula sa linyang Shadow. Isang makinang maasahan, may kredibilidad, at may karakter na kinagigiliwan ng mga cruiser. Ngayon, ay isipin mo na ibinoon mo ito sa ilalim ng 300 kilo ng plastik. Yan ang Pacific Coast. Mukha itong Honda Accord na natunaw sa araw. Hindi mo makita ang makina. Hindi mo makita ang chassis. Wala kang makitang kahit anong mechanical. Ito ang gamit sa bahay sa mundo ng motor. Ang buong likurang bahagi ay isang napakalaking compartment na bumubukas na parang pinto ng kotse. Praktikal, oo. Ngunit nagbigay ito sa motor ng isang likurang napakalapad, kaya nang ailangan ito ng sariling zip code. Ibinenta ito ng Honda bilang perpektong sasakyan para pumunta sa trabaho. Ang makina na maaari mong imaneho ng naka-Amerikana nang hindi nadudumihan ng grasa. At malamang na totoo yon. Ngunit ang pagmamaneho nito ay eksaktong kung ano ang hitsura nito. Matamlay, malambot, nang walang anumang uri ng pakiramdam. Ang tunog ng makina na nabaon sa sobrang plastik ay parang tunog ng isang vacuum cleaner. Ito ang beige na cardigan ng pagmomotor. Ngunit bilang makina para magbigay ng emosyon, ito ay isang kabaong na plastik para sa iyong kaluluwa. Kinakatawan nito ang panahong iyon kung saan inakala ng Honda na maaari nitong gawing isterilisado ang karanasan sa pagmamaneho. Alisin ang lahat ng kagaspangan at ingay na nagpapasaya sa pagkakabayo sa motor. Nagkamali sila. Ika-6 na bilang, Honda CX-500 Turbo. Sa simula ng dekada 80, ang lahat ay baliw sa mga turbo. Ang mga tagagawa ay naglalagay ng mga turbo compressor sa lahat ng bagay, mula sa mga sasakyang utilitaryo hanggang sa mga toaster. Ito ang panahon ng kalabisan. At ang Honda, dahil sa pagiging Honda nito, ay nagpa siyang gagawin ito ng mas mahusay kaysa sa kahit sino. Kinuha nila ang kanilang CX-500, isang motor na maasahan bagaman medyo pangit, nakilala sa tawag na plastic na uod dahil sa makinang nitong V-twin na may mga baras, na orihinal na idinisenyo para sa mga mensahero. At kinabitan nito ng isang napakalaking turbo. Sa teorya, ito ay isang napakagandang ideya. Nangako ito ng konsumo ng 1,500 na may lakas ng 1,000.
Sa katotohanan, ito ay nakakatakot. Ang problema ay ang lag. Binubuksan mo ang gas sa 3,000 revolusyon at walang nangyayari. Naghihintay ka. Naghihintay ka pa ng kaunti. Tinitingnan mo ang oras. Ang motor ay pakiramdam na matamlay, mabigat, walang tugon. At pagkatapos, pam! Sa 5,000 revolusyon, ang turbo ay nagigising at hinahampas ka ng isang malakas na puwersa. Ang karayom ng turbo ay tumataas na parang riles at ang gulong sa harap ay gumagaan hanggang sa mawalan ng kontak sa lupa. Isipin mong sinusubukang lumabas sa isang basang rotonda. Binubuksan mo ng kaunti ang gas. Walang nangyayari. Binubuksan mo pa ng kaunti para hindi tumigil. Bigla na lang, ang gulong sa likod ay dumudulas. Ang motor ay tumatabingi at ikaw ay nakatingin sa aspalto habang nagtatanong kung ano ang nagkamali. Ito ay hindi mahuhulaan. Ito ay napakasalimuot. Mayroon itong mga sensor, injector, at mga kable na mukhang likurang bahagi ng isang washing machine. Ang pag-aayos nito ay isang bangungot. Kapag maayos ang takbo, sa isang mahaba at tuwid na highway, ito ay kamangha-mangha. Kapag hindi ito gumagana, ito ay isang mabigat, mabagal, at mahal na pampabigat ng papel. Pinatunayan ng Honda na kaya nilang gawin ito. Ngunit hindi sila kailanman huminto upang tanungin ang sarili kung dapat ba nilang gawin ito. Nananatili itong isang babala tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag hinahabol mo ang mga uso nang hindi pinipino ang karanasan ng gumagamit. 5 bilang. Honda NM4 Fultus. Mabilis tayong pumunta sa taong 2014. Ang mga inhinyero ng Honda tila ay nagpalipas ng isang katapusan ng linggo sa panunood ng mga pelikula ni Batman at ang anime na Akira at nagpasyang bumuo nito. Ang NM4 Fultus ay, walang duda, ang pinakakakaibang motor na ginawa ng Honda ng maramihan. Ito ay isang matapang na pagkatangka na kumuha ng bagong madla. Ngunit nabigo sila sa isang napakalaking agwat na hanggang ngayon ay itinatanong pa rin natin kung ano ang kanilang hinihitit sa silid ng disenyo. Ito ba ay isang cruiser? Ito ba ay isang scooter? Ito ba ay isang kagamitan mula sa isang science fiction na pelikulang Dekalidad B? Walang nakakaalam. Mayroon itong posisyon sa pagmamaneho ng isang chopper na ang mga paa ay nasa unahan. Mayroon itong mga patag na apakan ng isang touring. At mayroon itong katawan na mukhang isang stealth bomber na dinisenyo ng isang 5 taong gulang na bata. Ang upuan ay napakababa na mainam para sa mga maliliit na driver. Ngunit ang manibela ay kakaibang patag at masyadong malayo. Pinipilit ka nitong gumamit ng posisyong parang tulya na nagiging hindi komportable pagkatapos ng 20 minuto. Ngunit ang mortal na kasalanan ay ang makina. Sa hitsura nito, dapat sana ay may dala itong laser cannon o isang turbina ng eroplano. Mukha itong mabilis kahit nakahinto. Sa halip, dala nito ang makinang bisilindriko paralelo ng NC750. Isang makinang kilala sa pagkakaroon ng personalidad ng isang dishwasher. Umaabot ito sa limitasyon ng kuryente sa 6,000 revolusyon. Ang tunog nito ay parang lawnmower. Dala nito ang pagbabago ng dobleng clutch na kusa ng nagpapalit, na nag-aalis sa huling koneksyon sa driver. Ito ay isang motor para sa isang estilo ng pamumuhay na hindi umiiral. At nagkakahalaga ito ng $11,000. Sa perang iyon ay makakabili ka na ng totoong motor. Sa halip, bumili ka ng isang plastik na paniki na pinagtatawanan ng lahat, kabilang ang mga nakascooter. Naiwan ito sa mga dealer na nag-iipon ng alikabok sa loob ng maraming taon. Ang monumento sa kung ano ang nangyayari kapag ang disenyo ay nanghingibabaw sa gamit. 4 bilang. Honda CB
360T. Nagbabalik tayo sa mga taong 70 upang makatagpo ang isang motor na dumurog sa mga puso. Ang Honda CB 350 ay isang alamat. Maasahan, masaya, ay benta ito ng milyon-milyon. Binigyang kahulugan nito ang isang buong henerasyon ng mga nagmomotor. Ang kahalili nito, ang CB 360 ay ipinagpalagay na magiging mas mahusay. Hindi ito nagkatotoo. Ang CB 360 ay patunay na ang bago ay hindi laging mas mahusay. Inilunsad ito ng Honda ng madalian upang makipagkumpetensya sa mga two-stroke ng Kawasaki at naglagay sila ng isang bagong gearbox na may 6 na bilis na hindi maayos ang disenyo. Ang makina ay laging pagod at higit sa lahat ay hindi maaasahan. Pagkalabas na pagkalabas, kailangan nilang bawiin para suriin ang tensor ng distribusyon. Isang bagay na hindi naririnig sa Honda noong panahong iyon. Ang tensor na yon ay pumapalya at ang makina ay kinakain ang sarili nito. Ngunit ang pinakamalala ay ang panginginig. Sa bilis na pang-highway, ang CB 360 ay nanginig ng may gayong karahasan na ang mga bahagi ay nahuhulog ng kusa. Ang mga salamin sa gilid ay lumuluwag at tumatalsik. Ang mga plaka ay napuputol dahil sa pagkapagod ng metal. Ang iyong mga kamay ay namamanhid sa loob ng 10 minuto. May nakilala akong isang batang lalaki na gumagamit nito para pumunta sa universidad at kailangang magdala ng isang liyabe sa bulsa upang higpitan ang mga tornilyo sa tuwing pumarada siya. Mas masahol ang pagpapatakbo nito kaysa sa motor na pinalitan nito. Pakiramdam ay mas mura ito at mas magaspang. Ito ang nakalimutang anak ng pamilyang CB. Isang motor na umatras ng isang hakbang sa lahat ng aspeto. Kung makakahanap ka ng isa ngayon, iwanan mo ito sa kamalig. Hindi ito ang hiyas na vintage na iyong hinahanap. Ikatlong bilang, Honda DN01. Noong 2008, nawala sa sarili ang Honda. Inilunsad dito ang DN01. Tinawag nila itong isang cruiser na pampalakasan. Tinawag ito ng prensa na "Do not own one." Ang huwag magkaroon ng isa. Ito ang Honda na sinusubukang mag-imbento ng isang bagong kategorya ng motor at nabigo ng kalunos-lunos. Tingnan mo ito. Mukha itong isang pating na nabagsakan ng isang kompaktor ng basura. Ito ay mahaba, mababa at Bizantina. Ngunit ang tunay na krimen ay ang transmisyon. Gumastos ang Honda ng milyon-milyon sa pagbuo ng HFT, ang Human-Friendly Transmission. Ito ay isang transmisyon na pabago-bago ang bilis na hydraulic mechanical. Ito ay isang kahangahangang gawa ng inhinyerya, sa madaling salita. Ngunit ito ay mabigat, masalimuot, at sumisipsip ng napakalaking dami ng lakas. Ang makina ay ang mahinang V-twin na 680 cm3 ng Transalp. Sa oras na ang lakas ay umabot sa gulong sa likod, sa pamamagitan ng mabigat na gearbox na yon, mayroong ka nalang natitirang mga 40 kabayo. Para igalaw ang 270 kilo ng plastik at elektronika, ito ay hindi kapanipaniwalang mabagal. Wala itong proteksyon laban sa hangin dahil ang screen ay mababa at nasa likurang bahagi. Wala itong kapasidad para sa kargamento dahil ang disenyo ng likuran ay inuna ang estetika kaysa sa gamit. At ang presyo, $15,500. $15,000. Sa perang yon ay makakabili ka na ng isang Hayabusa at isang motor na pang-cross. Makakabili ka na ng isang mamahaling kotse. Ang Honda ay nakabenta ng 4. Ito ang monumento sa kapalaluan ng inhinyerya. Ang solusyon
sa isang problema na walang sinuman ang mayroon. Ang motor na sumagot sa tanong na walang magtanong. Paano kung gumawa tayo ng isang scooter na ang halaga ay gaya ng isang Ducati? Ikalawang bilang, Honda VF750F Interceptor/Sabre/Magna. Unang henerasyon. At narating natin ang motor na halos sumira sa reputasyon ng Honda magpakailanman. Tayo ay nasa taong 1982. Inilunsad ng Honda ang kanyang revolusyong V4. Ang VF750 sa mga bersyon nitong Sabre, Magna at higit sa lahat, ang pampalakasan na Interceptor, ay mga makina ng mataas na teknolohiya, V4 na pinalalamig ng likido na nangakong dudurog sa kompetisyon. Ang mga ito ay mas mabilis, mas maayos at mas moderno kaysa sa anumang bagay na mayroon ang Suzuki o Kawasaki. Ngunit meron silang isang problema. Isang malaki at sakunang problema na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng mga cylinder head. Maling nakalkula ng Honda ang daloy ng langis patungo sa mga camshaft. Bukod dito, upang makatipid ng pera at timbang, ginawa nila ang mga suporta ng mga camshaft ng direkta sa cylinder head na aluminyo nang hindi gumagamit ng magkakahiwalay na bearing. Ang resulta ay ang mga camshaft ay umiikot ng tuyo. Uminit ang mga ito ng labis at, literal, na sinira ang kanilang sarili. Tinawag sila ng mga mekaniko na mga camshaft na tsokolate dahil mukhang natutunaw ang mga ito pagkatapos ng ilang libong kilometro. Ang mga may-ari ay nakakarinig ng isang tiktak, pagkatapos ay isang kalampag, at pagkatapos ay ang katahimikan. Ang mga makina ay pumapalya sa lahat ng dako. Ang mga tao ay naititirik sa gilid ng kalsada. Ang VF750 noong simula ng dekada 80 ay, walang duda, ang pinakamalaking kabiguan ng inhinyerya sa kasaysayan ng kumpanya. Isang magandang sakuna na nagpatunay na kahit ang Honda ay maaring dumugo. Unang bilang, Honda CTX 1300/CTX 700. At narito ang unang bilang ng mga dapat mong iwasan. Hindi ito ang pinakapangit o ang may pinakamaraming pagkabigo sa mekanika o ang pinakamasama sa mga numero. Ito ang pinakamasama sa isang dahilan na mas malalim. Ito ang tiyak na pagtataksil sa espiritu ng Honda. Ang CTX 700 at ang kanyang nakatatandang kapatid na CTX 1300 ay mga motor na ipinanganak na patay. Ipinanganak sila ng walang kaluluwa. Sinubukan ng Honda na lumika ng isang cruiser na komportable, mababa, madaling gamitin, na may relax na posisyon at isang makinang maaasahan. At nagtagumpay ito. Sa technical na aspeto, ang mga ito ay mga tamang motor. Ang 700 ay dala ang bitsilindriko paralelo ng NC 700. Ang makinang iyon na mukhang isang traktor at kumokonsumo ng kasing dami ng isang scooter. Ang 1300 ay dala ang isang V4 sa mga kayang gawin ng Honda, maayos at may lakas. Ngunit kapag umupo ka sa isang CTX, mapagtatanto mo ang kulang. Walang karakter, walang mga emosyon, walang anumang bagay na magtutulak sa iyo na lumabas para mamasyal ng walang tiyak na patutunguhan. Ito ang motor ng mga nagnanais ng isang motor, ngunit ayaw ng isang motor. Ito ay para sa mga walang pakialam sa kung ano ang dala nila sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang posisyon ay kakaiba, na ang mga paa ay nasa unahan, ngunit ang manibela ay masyadong malapit, na tila hindi sila nakapagpasya sa pagitan ng isang custom at isang naked. Ang fairing ay nagpoprotekta laban sa hangin. Oo, ngunit inihihiwalay ka nito sa lahat ng iba pa. Ang CTX ay isang motor para pumunta mula sa punto A
patungo sa punto B nang hindi mo namamalayan ang anuman, nang walang nararamdaman na anuman. Ito ang huling tagumpay ng gamit laban sa pagnanasa. Ito ang tiyak na gamit sa bahay. At dahil doon, ito ang unang bilang ng mga dapat mong iwasan. Dahil ang isang motor na hindi nagpaparamdam sa iyo ng anuman ay hindi isang motor, ito ay isang sasakyan lamang. Ang 7 motor na ito ay nagpapatunay na kahit ang Honda ay nagkakamali. Ngunit na yon ay oras na para linisin ang pangalan ng tatak. Buburahin natin ang langis sa aspalto at papasok tayo sa bulwagan ng katanyagan. Ito ang walang makina na nagbibigay kahulugan sa mga henerasyon. Ang mga hindi tinatablan ng bala, mabilis at perpekto. Maghanda para sa kung ano ang darating. Ikawalong bilang, Honda CR 500. Ang karamihan sa mga Honda ay palakaibigan. Madaling hulaan at madaling mahalin. Ang isang ito ay hindi. Ang isang ito ay gustong pumatay sa iyo. Ang Honda CR 500 ay ang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng open class sa mundo ng mga two-stroke. Ginawa mula noong 1984 hanggang 2001, ang motor na pang-cross na ito ay ang mismong kahulugan ng kalabisan. Isang makinang monosilindriko na 500 cm3 at two-stroke na nagbubuga ng malapit sa 60 kabayan ng lakas sa isang chassis na mas magaan pa sa iyong tanghalian. Wala itong control de traksyon. Wala itong mga tulong na elektroniko. Wala itong ABS. Meron itong silinyador na gumagana na parang switch ng ilaw. Pag-abot mo sa antas ng lakas, ang gulong sa harap ay tumataas patungo sa langit ng walang pakundangan. Ito ay marahas, visceral, at nangangailangan ng ganap na respeto. Nakakita na ako ng mga bihasang driver na sumakay sa isang CR 500 at bumalik na nanginginig ang mga kamay at may niting abot tainga na may halong sindak. Sa disyerto, sa mga duna, sa mga sirkito ng motocross, ang CR 500 ang reyna. Kilalang maaasahan para sa isang two-stroke. Kaya nitong tumakbo sa mga karera tulad ng Baja 1000 nang hindi nahihirapan, basta't kaya ng driver ang hatak. Ito ay isang makina ng purong kapangyarihan, isang karanasan na dalisay at nakakatakot, na nagpapatunay na ang Honda ay marunong din bumuo ng mga halimaw na hindi napaamo. Kung magkaroon ka man ng pagkakataon na subukan ng isa, gawin mo. Ngunit humanda kang lumaban para sa iyong buhay. Ika-7 bilang, Honda RC51, RVT 1000R. Sa pagtatapos ng dekada 90, ang Ducati ang nananalo sa lahat. Ang kanilang mga V-twin ang naghahari sa mundial ng superbikes nang may napakalakas na otoridad. Ang Honda, gamit ang kanilang V4 RC45, ay hindi makasabay. At dahil doon, nagalit ang Honda. Hindi lang sila nagalit ng kaunti, nagalit sila ng husto. At nagpasya sila na kung hindi nila matatalo ang Ducati gamit ang sarili nitong makina, tatalunin nila ito gamit ang kanilang sarili. Binuo nila ang RC51, isang V-twin na 1,000 cm3 na idinisenyo partikular na para patayin ang Ducati. At gumana ito. Ito ay brutal, maaasahan at binuo ng may kasakdalang tipikal sa Honda. Sa bersyong SP1, dala nito ang distribusyon sa pamamagitan ng mga gear, isang kakaibang mechanical na tumitiyak sa napakatumpak na sukat. Ang chassis ay napakatigas na mukhang isang blok ng granito. Ang kambal na radiator na nakakabit sa mga gilid ay nagbigay rito ng isang malapad at agresibong hitsura.
At pagkatapos ay dumating si Colin Edwards. Kinuha ng Texano ang RC51 at dinurog ang Ducati sa sarili nitong laro. Nanalo ng 2 kampyonato sa mundo. Naaalala ko ang panunood ng mga karera mula sa bahay. Ang tunog ng V-twin Honda na iyon na umaungal paglabas sa mga kurbada ay ang tunog ng digmaan. Sa kalye, ang RC51 ay isang alamat ng kulto. Tumutunog ito na parang kulog, tumatakbo na parang motor na pangkarera at hindi tulad ng mga Ducati noong panahong yon, umaandar ito tuwing umaga nang walang reklamo at hindi nag-iiwan ng mga tulo ng langis sa garahe. Ito ang tiyak na patunay na ang Honda ay kayang bumuo ng anumang bagay ng mas mahusay kaysa sa iyo. Ika-6 na bilang, Honda Valkyrie F6C. Noong dekada 90, ang merkado ng mga cruiser ay nakakabagot. Lahat ay kumukopya sa Harley Davidson. Lahat ay gustong tumunog na parang isang V-twin na Amerikano. Tiningnan ng Honda ang kanilang Goldwing at sinabi, paano kung hubaran natin ito at gawing masama? Doon isinilang ang Valkyrie, isang muscle cruiser na pinapatakbo ng makinang boxer na 6 na silindro ng Goldwing. 6 na silindro, 6 na carburetor, isang hitsura ng makinang pangkompetisyon na may manibela. 100 kabayo ng lakas at isang napakalakas na torque. Ito ay pisikal na kahanga-hanga, malapad at mabigat, ngunit gumagalaw ng may biyayang humahamon sa pisika. Ang mahika ng Valkyrie ay kung paano ito imaneho. Ang makinang iyon na 6 na silindro ay mas maayos pa kaysa sa isang Rolls-Royce. Maaari kang mag-iwan ng barya ng patayo sa tangke habang bumibilis at hindi ito mahuhulog. Bumibilis ito ng may sipol ng turbina na nagpapahiya sa anumang Harley. At madaling pasunurin para sa isang motor na napakalaki. Ito ay nakakagulat na maliksi dahil ang timbang ay nasa napakababang bahagi. Naalala ko ang pagkakita sa isang lalaki sa isang Valkyrie na humahabol sa mga pampalakasan sa isang bundok. Kinakaladkad ang mga apakan at naglalabas ng mga kislap na may kasamang malaking ngiti sa muka. Ito ay lubos na kakaiba, lubos na pinalabis, at lubos na Honda. Ito ang motor na nagsasabing, hindi namin kailangang kumopya sa kahit sino. Kami ay may 6 na silindro. Ika-5 bilang, Honda RC30 VFR 750R. Kung ikaw ay isang kolektor, ito ang banal na grail. Ang RC30, na kilala rin bilang VFR 750R, ay walang duda ang motor na Hapones na pinakaninanais na nagawa kailanman. Ito ang motor na pinapangarap ng bawat inhinyero ng Honda. Binuo noong 1987 para sa homologasyon upang makapagkumpetensya sa mundial ng superbikes. Ito ay isang obra maestra na gawa ng kamay. Ang halaga nito ay doble kaysa sa isang normal na motor na pampalakasan. Dala nito ang makinang V4 na may crankshaft na 360 grado at distribusyon sa pamamagitan ng mga gear. Pakinggan ang isang RC30. Hindi ito tumutunog na parang motor. Tumutunog ito na parang isang makinang panahin na sinapian. Tumutunog ito sa tagumpay. Meron itong baskulante monobrazo na idinisenyo upang mabilis na mapalitan ng mga gulong sa mga karera ng tibay. Dala nito ang mga biyela na titanyo. Dala nito ang isang embrage anti-rebote na hindi makakarating sa mga motor sa kalye hanggang pagkalipas ng 15 taon. Nanalo ito sa unang 2 kampyonato sa mundo ng superbikes. Ito ay napakaganda. Ang 2 bilog na ilaw, ang mga kulay ng HRC, ang mga puting gulong. Kinakatawan nito ang rurok ng pilosopiya ng inhinyerya ng Honda, kung saan ang gastos ay hindi naging hadlang. Ang pagmamaneho ng isa ngayon ay parang may dalang relong Swiss.
Ito ay tumpak, maayos, at ganap na perpekto. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan na maaari mong sakyan. Ika-4 na bilang, Honda Goldwing. Anumang henerasyon mula noong 2001. Ito ay isang motor na pang-turismo na tumatakbo na parang isang pampalakasan. At hindi ito isang pagmamalabis. Ang chassis na aluminyo ng mga modernong Goldwing ay matigas. Ang makinang boxer na 6 na silindro ay nasa napakababang bahagi, kaya ang motor ay sumasabak sa mga kurbada ng may kaliksihan na nakakalito. Maaari mong makaskas ang mga apakan habang nakikinig sa radyo at umiinom ng kape. Binigyang kahulugan nito muli kung ano ang kayang gawin ng isang mabigat na motor. Pinatunayan nito na hindi mo kailangang isakripisyo ang pagpapatakbo para sa ginhawa. Ito ang pamantayan sa pagiging maaasahan. May mga Goldwing na may 600,000 kilometro na hindi kailanman binuksan ng makina. Lumika ito ng isang buong kultura ng mga paglalakbay sa malalayong distansya. Meron itong atras, airbag, mga upuang may pahinit at sapat na kapasidad para sa kargamento para sa isang bakasyon na 2 linggo. Ito ang pinakamataas na pahayag ng pangako ng Honda. Dadalhin ka nito sa kahit saan nang may ganap na ginhawa at hinding-hindi ka ititirik. May nakilala akong magkapareha na nabisita na ang lahat ng estado ng Estados Unidos gamit ang kanilang Goldwing. Dumating silang sariwa, masaya at handa na para sa isa pang ikot. Iyan ang kapangyarihan ng makinang ito. Ika-3 bilang, Honda Super Cub. Ang motor na ito ay hindi mabilis. Hindi ito sexy. Ngunit ito ang pinakamahalagang sasakyan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang motor na bumuo sa Honda. Ang Honda Super Cub ay nakabenta ng mahigit 100 milyong unit. Isipin mo ang bilang na yan. Mas marami pa ito kaysa sa Toyota Corolla. Mas marami kaysa sa Volkswagen Escarabajo. Ito ang makina na nagpakilos sa mundo. Inilagay nito ang Asia sa mga gulong. Inilagay nito ang Europa sa mga gulong. Inilunsad noong 1958. Mayroon itong bukas na kwadro upang maisakay mo ito ng nakapalda o naka-Amerikana. Mayroon itong clutch na centrifugal upang hindi mo na kailangang matutong gumamit ng pihitan sa kamay. Ito ay tahimik, malinis, at hindi nagtatapon ng langis. Ito ang motor ng mga mabuting tao, ang nagpabago sa imahe ng nagmumotor mula sa pagiging salarin patungo sa pagiging kapitbahay. At bukod doon, ito ay hindi nasisira. Maaari mo itong itapon sa isang bangin. Maaari mo itong salinan ng mantika ng pinirito na patatas. Maaari mo itong barilin at patuloy pa ring aandar sa unang subok. Nakakita ako ng mga video kung saan nire-reempleyasuhan ang langis ng grasa sa kusina at ang motor ay patuloy na gumagana sa loob ng maraming oras. Binuksan nito ang mundo ng pagmumotor sa masa. Kung wala ang Super Cub, ang Honda na kilala natin ay hindi iiral. Ito ang mapagpakumbabang higante kung saan nakatayo ang buong industriya. Ika-2 bilang, Honda CBR 900 RR Fireblade, unang henerasyon. Tayo ay nasa taong 1972. Ang mga pampalakasan ay mabilis, ngunit ang mga ito ay matataba. Ang mga ito ay mga misil, ngunit hindi lumiliko. Nakakapagod ang mga ito sa pisikal na aspeto kung gusto mong bumilis. Pagkatapos ay dumating ang Fireblade. Si Tadao Baba, ang pinuno ng proyekto, ay nagkaroon ng radikal na ideya. Ang magaan ang siyang tama. Hindi niya hinabol ang mga numero ng lakas. Hinabol niya ang timbang. Bumuo siya ng isang motor na may lakas ng 1,000 at ang timbang ng 600. Tumitimbang lamang ito ng 100,
84 na kilo ng tuyo. Binago nito ang lahat. Sa isang gabi, iniwan nito ang ibang mga pampalakasan na parang mga dinosaur. Pumapasok ito sa mga kurbada ng may nakakatakot na bilis. Bumibilis ito na tila pinaputok mula sa isang kanyon dahil wala itong bigat na nagpapabagal dito. Dala nito ang mga sikat na butas na parang kesong Swiss sa fairing upang makatipid sa mga gramo. Gumamit ito ng gulong sa harap na 16 na pulgada, kontrobersyal ngunit epektibo upang gawing mas mabilis pa ang pagmamanibela. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakakita ko ng isa na may disenyo ng pinturang Urban Tiger. Mukhang mapanganib, mukhang hinaharap. Ang Fireblade ay hindi lamang nananalo sa mga paghahambing. Inimbento nito ang modernong superbike. Ang bawat Yamaha R1, bawat Suzuki GSX-R, bawat Kawasaki ZX-10R ay umiiral dahil kailangan nilang habulin ang Fireblade. Ito ang plano ng modernong motor na pampalakasan. Pinatunayan nito na ang pagpapatakbo ay kasing halaga ng lakas. Unang bilang, Honda CBP Tong 154. At isa lamang ang maaring maging hari. Ang motor na responsable sa terminong superbike, ang Honda CBP Tong 150. Bago ang 1,969 kung gusto mo ng mabilis na motor, bumibili ka ng isang Briton na nagtatapon ng langis at nanginhinig hanggang sa iyong mga pasta sa ngipin, o isang Italiano na hindi kailanman umaandar. Ang mga Hapones ay tinitingnan bilang maliliit, mura, para lamang sa mga utos. Ang mga ito ay mga laruan. Pagkatapos ay binitawan ng Honda ang bomba. Ang CBP Tong 150 ay may 4 na silindro. Meron itong 4 na tambutso. Meron itong paandar na dekuryente, isang bagay na kinamumuhian ng mga purista hanggang sa natanto nila kung gaano kasarap ang hindi na kailangang sumipa sa ilalim ng ulan. Meron itong preno na dedisko. Ito ay maayos. Hindi ito nagtatapon ng langis. Tumatakbo ito sa 200 kilometro bawat oras. At nagkakahalaga ito ng maliit na bahagi lamang ng halaga ng isang Harley o isang Triumph. Pinatay nito ang industriyang Brito ng motor ng halos mag-isa. Pinilit nito ang mundo na magising. Pinatunayan nito ng isang motor na may mataas na kakayahan ay maaari ring maging maaasahan. Maaari mong tawirin ng bansa gamit ito at hindi ito masisira. Ito ang simula, ang alpha at ang omega. Ang bawat motor na may 4 na silindro sa linya na bumibiyahe ngayon ay dala ang kanyang DNA ng direkta. Ito ang pinakamahusay na Honda na nagawa kailanman dahil ito ang motor na sumakop sa mundo. Binago nito ang pananaw sa kung ano ang maaaring maging isang motor at itinatag ang pamantayan na sinusubukan pa ring abutin ng lahat hanggang ngayon. 15 motor na nagpapatunay sa dalawang muka ng Honda. Sa isang banda, mga kakaibang eksperimento, mga motor na walang kaluluwa at mga pagkakamali ng kabataan. Sa kabilang banda, mga alamat na nagpabago sa daloy ng kasaysayan sa dalawang gulong. Mula sa CBP Tong 150 na nagpasimula ng lahat hanggang sa Fireblade na nagbigay kahulugan muli sa mga pampalakasan. Dadaan sa hindi nasisirang Super Cub at sa marangyang Goldwing. Ang Honda ay, higit sa lahat, ang tatak na may pinakamalaking nagawa upang gawing sikat ang pagmumotor sa mundo. At kahit na mayroon silang ilang bangkay sa aparador, ang kanilang mga tagumpay ay mas mabigat kaysa sa kanilang mga pagkakamali. Sabihin mo sa amin, alin sa mga Honda na ito ang mayroon ka? Isa ba sa mga isinumpa o sa mga pinagpala? Nagdusa ka ba sa isang VFP Tong 150 na gawa sa tsokolate? O nag-enjoy ka sa isang Fireblade? At kung gusto mong patuloy na tuklasin ang mga lihim na pinaka-iniingatan ng dalawang gulong, mag-subscribe. Dahil ang kalsada
ay laging nagpaputuloy.